ang Korte Suprema naglabas ng desisyon. I'm sure hindi ho kasali sa budget noong 2025 ang pagtanggal ng Sulu na maging parte na Bangsamoro Autonomous Region. Am I right, distinguished sponsor? That's correct, Madam Speaker. So therefore, madadagdagan ho ang budget natin. Halimbawa, kung hindi ho ako nagkakamali, merong 7,000 employees, government workers sa Sulu ng different agency na pinopondohan ng block grant ng Bangsamoro Autonomous Region. Pero with the recent ruling ng Korte Suprema, definitely mababalik ho dito din sa national government. So ano ho ang gagawin? Ano yung plano ng DBCC o ng gobyerno natin kaugnay nito? Dahil alam naman natin ho na babalik at babalik to sa national government. There will be a recomputation of the block grant for BARM and the and there is additional Madam Speaker, distinguished sponsor, tingin ko very specific ang provision ng block grant. Hindi ho nakabase yon sa territorial kung hindi fix ang pagkasabi na 5%. So hindi ho ang alam ko merong sinasabi sa BOL na dapat i-review, pero yung 5% ho na yon ay fix. So ang ibig sabihin nyo ba ho, i-recompute ng national government ang 5% na block grant dahil natanggal ang Sulu, babawasan yung block grant which is not provided in the law? I stand corrected, Madam Speaker. The Honorable Mujib Hataman is correct. Maybe the salaries of the 7,000 additional employees will be from the contingency fund of the government. Thank you. Paano ho yung services at programs ng national government? Halimbawa, si DepEd, yung school building nila, I'm sure hindi natin na-consider yan sa budget natin ng 2025. Halimbawa, yung DOH, kasi naka-devolve yun sa Bangsamoro Autonomous Government at maraming ospital doon. Siyempre, babalik ko yun sa national government. So, ang akin lang ho, Madam Speaker, distinguished sponsor, kailangan nating i-consider to bago nating ipasa ang budget natin for 2025. Para hindi naman ho kawawa, kasi 1 million din ho yung population ng mga kapatid nating tausug na nakatira sa probinsya ng Sulu. So, ang tingin ko ho, dahil meron ding intergovernmental, baka andito yung DBM at sila yung chair or co-chair ng intergovernmental body, ang tingin ko in the immediate time na dapat pag-usapan bago nating maipasa para hindi ho maantala yung serbisyo ng gobyerno sa probinsya ng Sulu. Madam Speaker, distinguished sponsor. Duly noted, Madam Speaker. Kaysa kukunin natin yan sa contingent fund, tama po si Honorable Hataman na kailangan mapag-usapan, baka may mapagkukuhanan pa tayo na ibang pondo para dito sa Sulu. Thank you, Madam Speaker, distinguished sponsor.